Wala na bang lamig ang aircon ng sasakyan mo? Panoorin mo to nang magka-idea ka. Aircon lang muna yung isi-share ko sa inyo. Yung unit natin, Kia Picanto. Ang problema dito, mainit na yung aircon niya. So ayan, try nating paandarin. Kung aircon din yung problema mo, panoorin mo to. So ayan, inon ko yung aircon natin at nilakasan ko yung thermostat. Pero ayan, wala siyang lamig dito. So panuhot lang yung aircon natin. Baka magtaka kayo bakit tayo gumawa ng aircon. So siyempre chief aircon technician din tayo. So ayan, simula tayo dito. Kaya wala siyang lamig dahil hindi tumuyok-tuyok yung clutch ng compressor natin. So ayan, so dito tayo, kita natin na nakababa yung gauge natin. So ibig sabihin walang pressure, walang freon to. Kaya ginamitan natin ng nitrogen. Ililigtis natin para malaman yung kahimtang ng sasakyan natin. So sa pagligtis, tanggalin yung low side. Tapos ayan, abrihan na natin yung nitrogen. So hindi natin kinabit yung low side para safety, baka masira yung gauge natin. So ayan, na-observe natin dito, naka-andar yung engine. Tinuyo-tuyo ko yan para malaman kung okay ba yung wirings natin. So pagkataas ng pressure ay tumuyok yung compressor natin. So ayan, tumuyok-tuyok yung clutch. Ibig sabihin okay lang yung wirings dito, walang problema. Gumagana yung high pressure switch natin. So ayan, pinatay yung aircon natin, bumaba yung gauge. Pagkatapos ay ayan, continue tayo na maglagay ng pressure. So ako, kapag nagligtis ako ay nilalagay ko sa 350 yung pressure. So depende naman yan kung ano yung diskarte ninyo. Sabon di, sabon. Palunga makina, palunga. So yan ang tanong, bakit nawala yung freon. So yun yung hahanapin natin kung bakit nawala yung freon natin. Pagka nawala yung freon, sigurado na yan may leak to. Yung 350 natin ay bumaba agad ng 200. Dito ay gumamit kami ng sabon para malaman kung nasaan ba yung singaw o di kaya yung leaking o di kaya yung hungaw ang taklob. So lahat ng gumagamit ng o-ring, yung mga nakadugtong ay ginamitan natin ng sabon para magkaalaman kung may singaw ba yung taklob ng basher natin. Kita natin dito na may uros-uros. Kita natin yung nagbula-bula doon banda sa may compressor. So yung fittings ng high side, ibig sabihin ay legit talaga na may leak to. So ayan, 200 yung pressure natin. Tanggalin muna natin yung o-ring. Siguro o-ring lang yan. Okay, tanggalin. Ginamitan lang ng lug nut, dalaibot ng kasama natin. So ayan, ito na yung o-ring natin. Surprise, dahan-dahan lang. Yon. So kita natin yung o-ring na nagkahiwalay na yung baywang niya. Siyempre gagawin natin ay papalitan natin to. Hindi naman natin to pinakasalan, kaya pwede lang na palitan. So dyan pala siya banda nakalagay sa may fittings. Ayan, so kinabit na natin. Sinabit lang natin ng kunti. Pagkatapos ay ayan, paslak natin yung fittings natin. Yan. Pagkatapos lagyan ng bolt. So ganun lang ka basic. Pagkatapos malagyan ng bolt ay ayan, kabit na natin yung freon natin. So ang gagawin ay abrihan lang yung tangke natin para dumaan yung freon, umagi-agi sa may butas ng hose. Start 0 yung mga gauge natin. Pagkatapos ay abrihan natin tong low side. So ganun lang, hindi pwede sa high side, low side talaga yung abrihan natin. Pagkatapos ay antayin lang na luminaw yung parang tubig dyan sa may sami na gumagalaw-galaw. So dyan sa may tinudlo-tudlo ko. Pagka luminaw na ay ayan, close na natin. Pagkatapos ay start na. So ayan, pagkatapos ma-start po natin yung aircon natin. So ayan, observe natin yung mga kamay ng gauge natin. So yung low side ay bumaba siya, tapos yung high side naman ay tumaas. Kapag ganyan yung sitwasyon, ibig sabihin ay tumuyok-tuyok yung clutch ng compressor natin. So ngayon ang gagawin natin para mas makadagdag pa tayo ng freon ay pababain natin yung pressure natin. So sa pamamagitan ng pagligo ng condenser.
So bubuan lang natin ng maraming tubig dyan para bumaba yung pressure at makadagdag pa tayo ng freon. So observe natin, bumaba na siya sa 150 yung high side natin, kaya pwede na nating abrihan ulit yung low side. So ayan, pumasok na naman yung freon natin. So nagdagdag tayo, nilagay ko lang sa 150 yung high pressure. So ayan, nag-stop na tayo at yung low side naman ay nasa 30 siya. So ganun talaga kapag maliit lang yung sasakyan, nasa 30 lang yung low side natin at mas maganda na 150 yung high side. Observe natin dito, so medyo basa-basa na yung kaagi ng linya natin, ibig sabihin ay totoong malamig na. So ngayon ay close natin yung tangke natin, pagkatapos ay abrihan natin ulit yung low side para matilok talaga yung freon na nasa hose, naka standby. Pagkatapos ay tinanggal ko na yung hose natin. So yun, ganun lang siya ka basic. Baka may magsabi bakit hindi natin ginamitan ng vacuum, kayo ba naman magtrabaho dito sa tabi ng kalsada kung di ba lalim? So yan guys, test drive lang natin ng konti yung sasakyan natin kasi malamig na, para malaman natin kung goods ba talaga yung aircon natin. So ganun lang siya kasimple, isang o-ring lang, buslot ng pitaka ng mayari. So basic na basic lang. Hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa inyong lahat. God bless you.